kahit sinong administrasyon ang umupo sa gobyerno, ang dadatnan na nila dyan, yung mga matatagal ng sindikato na nakaugat na. Kaya nga nabalitaan natin nung last year, marami silang mga sinuspinde. So at least kahit papaano, itong administrasyon na to may ginagawa. Pang Hilonggo. Please subscribe and like and share. Ano po ba ang ating tinatakbo dito sa Nueva Ecija? Tinatakbo. Ano tatakbuhin? Tumatakbo ngayon ng 1st District ng Nueva Ecija as congressman. So, first time niyo po ba? First time niyo po ba? O... Yeah, first time. First time. Ano po sir ang ating pangalan? Argel Joseph Kabatbat. Ano yung plano natin kung tayo ay mailuklok na sa Nueva Ecija bilang isang tinatawag sa 1st District ba? Nueva Ecija. So, ano po yung ating plano sa ating mga kababayan dito sa Nueva Ecija? Okay. Although hindi ko in-expect yung sagot about politics kasi itong event na to, actually, hindi na to issue ng politika, issue na to ng kabuhayan eh. Kasi last week, nag-ani na rin kami. 2 hektarya lang sa tito ko, nalugi din kami eh. So, but anyway, kung yan ang tanong, ang sagot ko lang naman dyan, gusto ko sana na ang masunod kung ano ang dapat gawin ng congressman. Dapat ang masunod yung mga tao. Dapat alam ng congressman kung ano yung problema ng mga tao. At ang problema ngayon ng mga tao, yung bagsak ang presyo ng palay, ang taas ng presyo ng abono, at pati hindi lang palay, pati sibuyas, kamatis, lahat na nagbagsakan eh. Ngayon na nalugi yung mga magsasaka, damay-damay dyan, pati toda, wala nang sasakay sa mga sasakyan nila. Damay-damay na rin dyan yung mga nagtitinda sa palengke dahil wala nang bibili. Dahil nga nalugi yung mga magsasaka, halos 90% ng mga tao dyan sa District 1 puro magsasaka. Yan ang pinakamarami sa buong Nueva Ecija. So nandyan tayo sa sentro ng magsasaka sa Pilipinas. At ayun, pinatawag natin ito dahil nakita ko na nagbigay ng statement si Sec Abalos na gusto na raw niyang baguhin yung rice tarification law. Kaya niyaya natin siya na bumaba siya para makita talaga ng personal yung problema ng mga magsasaka. Hindi lang magsasaka, mga manggagawang bukid. Kasi may naging statement nung nakaraan na ang mga namumorsyento lang ay hindi raw magsasaka. Dahil wala daw silang lupa. Ang tawag lang daw sa kanila ay barok. So hindi raw sila magsasaka. Yun ang hindi naman katanggap-tanggap sa atin. Kasi yung may-ari ng lupa, karamihan niya nasa Maynila. At yung mga barok, yung tinatawag nilang kasama, hindi raw magsasaka, sila yung nagpupunla, sila yung nagtatanim, sila talaga yung nagtatrabaho sa bukid. So hindi pwedeng sabihin natin na hindi sila magsasaka kasi sila talaga nagsasaka eh. So gusto kong malaman ito, hindi lang ni Sec Abalos, pinatawag na rin natin, inimbitahan natin ang pinakamatataas na opisyal ng Department of Agriculture. Dahil hindi lang nakarating si Sec Laurel, ang pinadala niya yung pangalawa, si Yusek Asis Perez, at pinadala niya si NFA Administrator Larry Lacson upang magkaroon ng dialogue. So, ibig sabihin, ang magaganap na ito, dialogue, mapayapa at mahinahon na pag-uusap para malaman talaga ng mga nasa taas kung anong problema ng mga nasa baba. So, hindi po ito issue ng politika. Issue na to ng kabuhayan. Hindi na to kampanyahan. Talagang survival na ang pinag-uusapan dito kasi kung nabalitaan ninyo na 2 ang magsasaka sa Gimba ang nagpakamatay. At pinalabas nga, nag-issue ng statement si Arnel de Mesa, nag-issue si NBI Director Santiago na fake news daw. Kaya nga inaanyayahan ko sana bumaba sila para malaman nila yung totoo. Kasi ako personal ko nakita yan. Para paniwalaan
na ang mga magsasaka hindi naman nagsisinungaling, bumaba sila dito at magtanong ng personal. So yan po ang, yan talaga yung event natin, yan ang sadya natin. So ibig sabihin sir, lahat po ito nakasama natin ay mga magsasaka po. Magsasaka, mga manggagawang bukid. So sa iba't ibang probinsya at bayan, marami yung gustong sumama, kaya lang wala silang kakayahan na pumunta rito mag-commute, o kaya wala naman silang sariling sasakyan. Ayan, mga pinagre-rentahan lang nila. Kaya yan lang po yung nakarating. So ngayon po ba sir, darating po si Senador Berna Cabanis po, ano po ba yung magiging hiling ninyo sa kanya kung sakali po ay siya manuklok bilang senador? Actually, ang hiling ko sa kanya, una, sana matupad yung pangako niya na isa siya sa mga gustong baguhin yung rice tariffication law. Ikalawa, sana bumaba siya para talaga malaman niya yung totoong problema sa baba. Kaya naman natuwa ako na bababa talaga siya. Ibig sabihin, wala siyang tinatago. Handa siyang humarap sa tao. Kung handa siyang humarap sa tao, doon talaga maririnig kung ano yung hinaing ng mga tao. Ang plataforma kasi sa gobyerno, dapat hindi yan iniimbento. Yes, tama. Dapat yan, tinatanong mo talaga diretso sa mga nasa laylayan. Kaya ako po natuwa na may isang pumayag sa imbitasyon natin na bumaba at makausap talaga yung mga naghihirap na mga magsasaka at manggagawang bukid natin. Sir, sa napakalaking epekto ng rice tariffication, ano po ba yung pwede nyong para ma-resolve yung problema sa rice tariffication? Anong plano po? Ano mga hakbang na gagawin po? Sa totoo lang, hindi na talaga pwedeng basta-basta i-repeal yan Kasi nga, bumagsak na yung presyo ng palay, marami sa mga magsasaka ang nagbenta na ng lupa nila kasi wala na raw silang kikitain. So, kailangan ng batas dyan na talagang pag-aralan paano natin i-minimize yung importation. But at the same time, kailangan pa rin natin protektahan yung mga consumers na mapababa yung presyo ng bigas. Nung pinirmahan kasi yung Executive Order number 62, pati yung Rice Tariffication Law, ipinangako na bababa ang presyo ng bigas. Pero hindi bumaba ang presyo ng bigas ang bumaba lang presyo ng palay. Tapos hindi naman makalaban ng NFA dahil tinanggalan ng kapangyarihan ng NFA. So, ibig sabihin talagang totally controlled ng mga kartel ang presyo ng palay. Dati, nung bata tayo, 2010, sabihin na natin, nung 2010, pag ang presyo ng bigas, ang presyo ng palay ay 15 pesos, ang presyo ng bigas 30. Ngayon, ang presyo ng palay, 15, pero ang presyo ng bigas, 52. So, sino ngayon ang nakikinabang doon sa laki ng agwat na yan? Hindi nakikinabang ang consumers. Nalulugi mga magsasaka. Ang tanong, sinong yumayaman? Napanood na natin yan sa Quinta Committee. Hanggang ngayon, parang wala akong makitang sagot. Parang lahat nagtuturuan. So, ito, hindi, yung magiging usapin dito, hindi usapin ng paninisi. Usapin to ng pag-uusap. Para malaman natin ano din ba yung kahalagahan ng mga magsasaka para mapigilan to. Kasi alam mo, kahit sinong administrasyon ang umupo sa gobyerno, ang dadatnan na nila dyan, yung mga matatagal ng sindikato na nakaugat na. So kahit na bagong appointed lang si NFA admin na Larry Lacson, pagdating pa lang niya dyan, marami na talagang mga sindikato Kaya nga nabalitaan natin nung last year, marami silang mga sinuspinde. So at least kahit papaano itong administrasyon na to may ginagawa. Hindi natin dapat to isisi lahat sa administrasyon kasi dinatnan na to na problema na pumuputok na lang ngayon sa mukha ni Presidente. Pero ito yung problema na dekada-dekada na nanaimbak. Kaya nga po naintindihan din naman namin yan. Kaya sana wag tayong akusahan na tayo ay manggugulo lamang. Nung nakaraang rally, hindi naman tayo ng gulo. Ang pinakapanggugulong ginawa natin doon, yung nag-push up kami, nila Colonel Kerubin. Hindi naman panggugulo yung mag-push up ka sa bypass road. Tapos tinanggal yung ating stage, pinutulan ng kuryente. Mabuti na lang, may nakita tayong kinaban ng palay. Yun ang naging stage natin, yung palay. Yun ang pinaglalaban natin, yung presyo ng palay Kaya minsan may mga bagay na dapat mangyari para marinig tayo ng gobyerno. At maraming salamat, narinig tayo ng gobyerno. Kaya nagkakaroon na po ng initial meetings kasama ang economic managers. Kaya naman po, gustong makita ng mga tao na talagang pwedeng mag-usap ang mga magsasaka, ang mga manggagawang bukid, at ang matataas sa gobyerno dito sa administrasyon na to. Dahil isang tanong lang po,
Hindi po, paano yun po, sir, kailangan ho ba natin luktok ba natin kung i-abot para po yung lahat na aking hinain ay matutupad. Kaya ito ba, kaya ba natin iluktok natin sa Senado si Atty. Abalos? Alam niyo po, nasa survey, 90% ng mga botante, ang iboboto nila, yung tao na pinahahalagahan ng agriculture, food security at magsasaka. Ang mga magsasaka po, naghahanap ng kakampi. Sa Senado, walang mahanap na kakampi . Nung nagsalita si Sec Abalos, na tumatakbo ngayong senador, at pagka narinig ng mga tao mismo kung ano talaga yung gagawin niya para sa magsasaka, ay malamang siya na ang magiging champion ng mga magsasaka. Bukod sa si Colonel Ariel Querubin, bagamat ang laban naman niya ay anti-corruption, kung si Sec Abalos na tumatakbong senador ang talagang magiging pangako niya at gagawin niya sa Senado ay magkaroon naman ng boses sa mga magsasaka at kaya niyang patunayan yan dahil nagpunta na siya mismo para makaharap ng personal ng mga magsasaka, sino pa ba ang ibang iboboto ng mga magsasaka kung di yung makikita nilang kakampi nila? Kaya importante po itong mangyayari na to. Bagamat hindi ito issue ng politika, ang mga magsasaka naghahanap ng kakampi. So sino ba sa mga tumatakbong senador ang talagang totoong magiging kakampi ng magsasaka? Yung totoo, hindi yung puro pangako lang. Kasi karamihan ng politika, mga politiko, sa kampanya mo lang makikita . Sana po, makahanap talaga yung mga magsasaka ng totoong kakampi na hindi sang-ayon sa puro imported. Hindi sang-ayon na yumaman yung mga mayayaman at maghirap yung mga mahihirap. So naghahanap po talaga ng kakampi. Sana po matuloy yung pagbaba dito ni Sec Abalos. Sana po ay maganda ang maging usapan niya yung araw. Okay? Okay, sige. Okay. Salamat po, sir. Thank you.